Good morning, everyone. Okay. So we are live now again. But as I have promised to my viewers, uh, Monday to Friday, we will discuss mathematics or academic matters. But during weekends, someone asked me to discuss on religious matters or matters about belief. Okay, particularly Jacob. No? Good morning, Jacob. Okay. So this request is granted, no? Kay isa ka sa mga ni-request ani nga mag-live ko. Okay, madungog ra akong tingog, Jacob. No, kindly comment if ang akong tingog madungog lang. So our topic for this morning is about the true church. Okay? So daghay nang utana, no? Church. Okay? So although kini nga topic is sensitive and controversial kay isa akong mga professor sa college nag-ingon nga if you do not want the separation of friends, try to avoid discussing religious and political matters. No? Ingon diha nga kung dili daw ka gusto nga salamat yupin niya sa pagtubag nga madungog ang tingog. Ingon daw ang isa nako ka professor nga kung dili ka gusto nga dunay panagbulag sa suod nga higala, no likayan daw ang panagisgot sa relihiyon ug politika. Kay balo man ta nga ang pangrelihiyon ug pangpolitika nga isgutanan grabe gid kaayo maka-separate. Divisive siya sa English pa, divisive, no? Pero dili nato malikayan kung maghisgotag kamatuoran, no? Kay kita tao nangita magitag kamatuoran, di ba? Kinsa may tao ganahan nga bakak ang perminti isulti, di ba? So kita ang tao nangita tag kamatuoran. No, daghang klaseng kamatuoran, no? So naay gitawag religious truth, scientific truth, no? No? Philosophical truth, conventional truth. Daghang kay klase. Pero ang atong hisgutan karon kining gitawag og true church, no? Kay daghay nang utana. Sa kadaghan ba daw sa relihiyon, sir, unsa daw ang tinuod nga simbahan, no? Kay nalibog na daw kuno sila. According to recent study, no, of Christianity Today, ningon dito nga there are approximately 50,000 churches and religions all over the world, no? Nana kadaghan ang hisgutanang pagtuo. No, daghang kayo. 50,000, no? 40 to 50,000 ang current estimate, no? So sa nana kadaghan nga mga simbahan o nagkadaiyang pagtuo, unsaon man nato pagdetermina o pag-ila sa tinuod nga simbahan. Shout out kang Sir Banyes, no? Tanaw siya. Okay. So sa panahon karon, daghan ang nangangkon nga ang ilang simbahan o ang ilang iglesia mao'y tinuod, no? Busa angay lang gid kita magsusi mahitungod sa kanang gitawag og topic nga true church. Nya bag-o lang gani ang atong Santo Papa, no, mindeklara gani, no, isa pud ni nga controversial nga issue kay ang atong Santo Papa misuporta daw kuno sa civil union, no, na pwede na ipakasal ang kining gitawag og mga homosexuals, no, civil, no, pwede na sila hiusahon. Pero dili pa kay klaro ang statement sa Vatican ana. Before nato i-judge na siya nga butang, ato sang hulatan ilang statement, no. Kay ingon ang Biblia, judge not that you shall not be judged. Kung dili pa sakto ang dili pa kay klaro ang matter nga isgutanan, dili sa ta dapat mohatag og verdict, no. Pero kining isgutanan nato about true church, no. Biblia naman ginagisgot kay giingon diri sa title is The True Church, a Biblical Exposition. No? So, unsa may atong criteria nga gamiton pag ila nato sa tinuod nga simbahan. Okay? According sa Bible, sa Salmo 127 verse 1, no, or Psalm chapter 127 verse 1, gingon dira nga gawas ko ng Ginoo mo'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini, no? Unless the Lord builds the house, it is in vain. Those who labor on it is in vain, no? Gawas kung ang Ginoo mo'y magtukod sa balay,
kawang o walay pulos lang daw ang kahago sa mga nagtukod nini. So ang isa di ay ang biblical day nga basihan sa pag-ila nga sakto ang simbahan nato is dapat madetermina nato nga ang Ginoo gyud may nagtukod nini. Kay kung tao ra ang nagtukod ana, nulisod kayo pagdetermina sa maong kamatuoran. Kay ang Biblia nagisgot sa Salmo 127 verse 1 nga dapat ang Ginoo mo'y magtukod, no? Kay kung dili Ginoo mo'y magtukod, walay pulos ang maong pagtukod. So dapat pasabot sa way pulos, dili tinuod, no? So mao na giingon sa Biblia na dapat ang Ginoo mo'y founder. So susiho nato ang matag relihiyon, matag simbahan nga nag-angkon nga sila ang tinuod, no? Nga sila ang tinuod, susiho nato kung ang ilabang simbahan o ang ilabang pundok tinukod sa Ginoo, no? Kinsa man nga Ginoo gisgutan dira, no? Naghamay klaseng Ginoo. Giilang Ginoo nga Buddha, giilang Ginoo nga si Allah sa mga Muslim. Giilang Ginoo nga Jehovah, no? Kinsa man nga Ginoo ni, no? Mayon ta nga Ginoo sa Biblia, no? The God of the Bible, the Lord of the Bible, kinsa man na? Kinsa man ang Ginoo sa Biblia, no? So, ang Ginoo sa Biblia dunay tulo ka persona, no? Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kay balo ko nga dili tanang tinuohan nagtuo og Holy Trinity. Nay uban nga nagtuo sama sa mga INC, nagtuo sila nga Dios Amahan lang ang tinuod nga Dios, no? Sama sa mga saksi ni Jehovah, nagtuo sila nga si Jehovah mo'y tinuod nga Dios, no? Pero alang atong mga Christian nga gitawag og Catholic Christians o gitawag og mga evangelical Christians, nagtuo sila nga ang Dios usa ka kinaiya pero existido diha sa tulo ka persona. God is one in nature or essence but three in persons. Pero dili na mo'y topic nato ron. Ano? Ato sang i-assume nga tinuod ang doctrine of the Holy Trinity. Kay dili man na mo'y topic nato ron. Ang topic nato is the doctrine of the true church. So, unsa dito'y basihan nganong makaingon ta nga ang simbahan tinuod? According sa Bible, Psalm 127 verse 1, the church is true if it is founded by Jesus Christ. So, mao na number 1, principal criteria to determine if that church is true or not. Nya karon kay daghan may mo claim nga ang ilang simbahan daw kuno gitukod ni Kristo, no? Mao gani gitawag og Iglesia ni Kristo, no? Napoy gitawag og Church of Christ, no? Pero dili Iglesia ni Kristo, Church of Christ na originated from America ni Armstrong. No? Napoy gitawag United Church of Christ in the Philippines, no? So, hisgutan sa nato ning history sa kadali, lakbit sa ato kadali ang history. Nganong naay church, no? Asa mo ginagsugod ning simbahan? Unsa may meaning sa simbahan, no? Para ma-determine ginato ba unsa ang tinuod nga simbahan? Pag mingon ta og simbahan, no? Gikan na the English word church is derived through the German Kirche. No? It is in turn derived from the Greek word kurikon, a vulgar form of kuriakon, which like the corresponding Latin Dominicum has been current as a designation for the Christ cult structure, at least since the beginning of the 4th century. Binisayo na to. Ang English word daw nga church, gikan na sa German nga Kirche or Kirche. Gikan po na sa Greek word na kuriakon. Nga ambot pasabot is Christian cult structure. Ambot pasabot building. Building ang meaning sa church etymologically, no? Nagsugod na siya paggamit ng word since 4th century. Ambot pasabot from the year 301 onwards ginagamit na nga word. Mao nay etymological meaning sa church. It refers to the building. Pero unsa may biblical meaning sa church? Kaya nagisgot naman ang etymological meaning. So magisgot ta karog biblical meaning sa church. The Latin word ecclesia, no? Gikan na sa Greek word pud na ecclesia, no? Which means community, no? Or assembly. So ang meaning di ay sa Bible, anang simbahan is katilingban, no? Gitawag na siya katilingban o pundok, no? So pag yung tag tinuod nga pundok, dapat Ginoo mo'y pundasyon.
dapat Ginoo mo'y sentro, dapat ang Ginoong Kristo mo'y nagtukod. Bot pasabot, kay si Jesus Christ nabuhi man during first century, any church nga natukod beyond first century, matawag na siya offspring. Offspring na siya or offshoot na siya or bunga na siya sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. So isa na nga sa historical nato nga method nga gamit, dapat mabalaan pud nato, no? Mabalaan nato nga ang true church nagsugod sa first century, no? So unsa to una nga criteria pag determine sa true church? Una nga criteria, it must be founded by the Lord Jesus himself, according to Psalm 127 verse 1. The second criteria to determine the true church is that it must be of ancient origin. Dapat karaan na siya. What pasabot? Kung kanusa ang tayo ni Jesus Christ, kaya siya may nagtukod sa true church, kanusa ang tayo ni Jesus Christ, dito dapat nag-exist ang simbahan. So, pag nagan isimbahan nga nitong 20th century na, nagan isimbahan nga naibalaan ninyo nga karon pang tuiga gitukod, nagpasabot nga kadudahan ang ilang status as church, no, kadudahan. Kay ang tinuod nga simbahan, ang Christian church nagsugod man gyud sa first century, no? So mingon ta nga to sa ato pa day sir. Sa ato pa day sir, dili day tinuod tong Judaism day sir, no? Dili day tinuod to. Kay wala man to sa first century nagsugod. Actually ang Judaism nagsugod before the first century. Kini nga atong kalendaryo karon nga 2020, no, nagsugod ni siya sa assumed birth of Christ. What pasabot? Sa pag-compute sa mga biblical scholars, no, ditong katong 1 AD mao toy pagsugod sa kanang gitawag natong kalendaryo. Muna gitawag AD kay Anno Domini or in the year of the Lord, no? What pasabot kining 2020, nagpasabot nga 2020 na katuig ang nilabay gikan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. No, kaya ang atong kalendaryo karon kanang gitawag Gregorian calendar nakabase man na sa birth of Jesus Christ, sa pagkatao ni Kristo. So 2020 na ang nilabay gikan sa pagkatao ni Kristo. Ang mga secular nga scholar dili mo uyo na na may religious background, ilang gipulihan og CE or kanang gitawag common era. Pero sa ato AD na siya, Anno Domini, the year of the Lord. So bot pasabot 2020 na katuig nilabay gikan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. So ang true church dapat first century pag dapat na natukod do. Pag nagan isimbahan nga natukod biyan ana, doubtful ang iyang status as true church. Unya, what? Mana mo nga, sir, katong simbahan nga before sa 180, sir. Katong before Christ pa, sir. Para sa mga relihiyon sa mga Hudyo, sir, di da ito tinuod ay, no? So, mao ni ang stand, no? Christianity is the fulfillment or the completion of Mosaic religion or kanang gitawag monotheistic Abrahamic religion, no? So, kay balo man ta nga si Abraham ang father of faith, amahan sa atong pagtuo ngano man. Siya may una nga ni-exemplify sa pag-unsagid ang pagtuo, no? Tung willing siya i-sacrifice iyang only son nga si Isaac, no? So, pag moingon ta nga willing mo sacrifice in the name of faith, mo nang gitawag siya, ginor nato siya as atong faith tradition as the father of faith. Unya, iskutan po nato nga nganong Christian religion ang tinuod. Kaya balo man ta nga Christianity ang true religion, no? Sa kadaghan sa religion sa kalibutan, we know that Christianity is the true religion because of Jesus statement. Unsa maingon ni Jesus sa John 14:6, no? I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ko ang dalan, no? Ako ang dalan kinabuhi, no? Og kamatuoran. Walay makadto samahan gawas kon dili mo agi kanako. So, Christianity is the true religion. Unya remember that Christianity is divided into 3 main branches. Unsa may una nga branch? Catholicism, second branch Protestantism, unya na gitawag Eastern Orthodoxy, no?
naay Katoliko, naay Protestante, naay Orthodox. Unya ang Protestante mo pinakadaghan og mga sub branches. Daghan kay mga branch ang Protestante. Ngano man, na evangelical, na charismatic, no? Even mga Iglesia ni Cristo, even mga Saksi ni Jehovah, mga kanang Kibuloy, kanang Suryano, no? Di pwede nato na maklasify sa Protestantism, no? Pwede nato na sila maklasify diha. So, within Christian religion na true church ana. Kay sa Christian religion daghan may churches, no? I contend that the true church within Christian religion is the Roman Catholic Church, no? Unsa may rason sir nganong Roman Catholic Church ang tinuod, no? Base ng mga non-Catholics nga viewers nato karon masuko, no? Unsa ang pagkatinuod sa Roman Catholic nga daghan man daw kuno mga doktrina nga dili maayo, no? Naay doktrina daw kuno nga sa larawan, no? Nga bawal daw kuno sa Biblia. No, maabot ang panahon nga isgutan na nato na about sa larawan, no? Isgutan na nato na tanan objections, no? Objections nga ilang gi-quote against the church. Ato ra nang tubagon pero dili sa karon kay focus ata sa atong topic nga true church. Di ba duha na ka criteria akong nahatag? Una nga criteria, it must be founded by the Lord Jesus himself. Second, that it must originate during the 1st century AD, no? Unya, according mag-quote tag mga standard references to refer or to support the thesis or proposition that the Roman Catholic Church is the one true church founded by Jesus Christ, no? Klaro kaayo mga kaigsunan nga sa bersikulo sa Salmo 127 verse 1, no? Giingon dito nga walay pulos ang tinukod og tao, no? Ingon dito nga kinahanglan Ginoo mismo ang magtukod sa maong balay or pundok aron ang maong pagtukod dili mahimong walay pulos. Diha sa Salmo 127 verse 1, unsa may pasabot sa gisgutang balay dira, no? Kaya ang uban mo-object man nga dili man simbahan ang gisgutan ng sound sir. Ang gisgutan dira pamilya man. Kung ang imong pamilya wala na sentro sa Ginoo, kawang ra na. O wala misupak anang interpretation. Pero Biblia nga atong paistoryahon kung ang word nga balay or house exclusive ra bagid siya gigamit sa family. No, remember that church is also a family. No, ang simbahan pamilya pud na. Pamilya sa mga magtotoo sa Dios. No, mao na dili lang kay biological family ang gi-refer dira. Ngano man unsa may atong ebidensya? According sa 1 Timothy 3:15, kini nag-ingon, no? Apan kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kawang kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So nag-ingon si Paul, gisulatan niya si Saint Timothy, si Saint Paul nag-ingon Saint Paul nga kung malangan daw siya anha, katong gisulat niya kang Timothy, mao toy magtudlo kang Timothy unsaon pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Unya ingon siya kining balaya daw mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So ang balay day nga gisgutan sa Salmo 127 verse 1, nag-refer din na sa Church of God, no? Nag-refer din na sa iglesia sa buhi nga Dios, Church of the Living God. So kana pud nga balay, kana nga iglesia or pundok mao nay haligi og sukaranan sa kamatuoran. Nay comment si Jacob, dili daw tinuod nga Roman Catholic ang true church sir, no? Kay dili daw mabasa sa Biblia litra por litra. Okay. So mao nay pangutanan nila, no? Dili daw unsa to ilang argumento sa mga non-Catholics, dili daw tinuod ang simbahang Katoliko kay di daw mabasa litra por litra sa Bible nga Roman Catholic Church. Ang tubag duha ka klase nga tubag. Una nga tubag, mabasa ba nimo ang sapatos sa English dictionary? Tubago na to na. Mabasa ba nimo ang sapatos, ang ilong, ang buhok sa English dictionary? Ang tubag, dili gid ka kabasa og sapatos, ilong o buhok sa English dictionary kay English man nga dictionary. Unya ang imong gipangita Bisaya nga word. So kung ang ilang pangutana dili kung ang ilang akusasyon dili daw mabasa ang Catholic Church sa Biblia, depende kung unsa nga Biblia imong gamit. Kung nagamit kag Bisaya nga Biblia, wala gid dira. Ngano man? Kay ang Catholic nga word dili man gyud Bisaya, no?
Pero kung basahon nato sa Greek Bible, mabasa nato ang Catholic, no? Muna nga lisod kayo mo judge ta nga dili tinuod ang simbang Katoliko tungod lang kay way mabasa, no? Kung kana nga argumento huyang kana mga kaigsunan, no? Nganong huyang man? Wa kani mabasa electric fan sa Biblia. Naday electric fan sa Biblia. Naday kuan radio sa Biblia. Wa man kay mabasa ana. Pero itasin men dili tinuod, no? Mismo gani siguro ang pangalan sa nagsupak-supak Ginoo, siguro ang pangalan ana nagsupak-supak sibutan ta lang nga kuan, ibutan ta lang iyang pangalan is Robert, no? Wala man gani Robert sa Biblia. Bot pasabot di siya tinuod. So, ang argumento nga porkit wala mabasa sa Biblia letra por letra di na tinuod is huyang nga argumento, no? Huyang. Pero kung pagka mabasa lang iskutan, mabasa nato na. Basahon nato sa Greek Bible mga kaisunan, no? Basahon nato ang Acts chapter 9 verse 31 sa Greek Bible, no? Basahon nato. Naa dira mabasa ang Catholic, no? So atong basahon na sa interlinear sa Acts 9:31. No, dili kay ko maayo mo pronounce og Greek, no? Pero makabasa ta Greek, pero dili kay ta maayo mo pronounce. Atong basahon. Himin on Ecclesia Catholis. Dayas kay Galileas kay Samaria kin erinen oy kudomuno mini. So katong phrase nga Ecclesia Catholis, kung ato tong literal pag-translate, Church Catholic. Ecclesia means church or iglesia, no? Catholic means Catholic. Kaya ang word nga Catholic gikan na sa Greek word nga kata og hulos, no? Kung imo nang immerse Catholis or Catholos, depende na siya kung singular or plural ang pagkagamit. Kaya naamay ka nang gitawag og Greek grammar. Naman po grammar ang Greek. So, kung sa binisaya na siya sa Acts 9:31, bot pasabot, simbahan nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Munay bot pasabot sa Catholic Church. Simbahan nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Natural mo kaylap man ginang simbahan nga gitukod sa Ginoo kay mao may disenyo sa Ginoo, mo'y intensyon sa Ginoo nga ang simbahan mahimong worldwide, mahimong makaylapon. Aman mabasa Matthew 28:19, no? Matthew chapter 28 verse 19, no? No, ingon ang Ginoo nga, panglakaw kamo sa tibuok katawhan, sa tibuok nasud ug iwalin ninyo ang maayong balita, no? Ug tudloy sila sa tanang gitudlo nako kaninyo, no? Bunyagan sila sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ingon sa verse 20, kaya ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So ang iglesia nga Katoliko nga gitukod sa Ginoong Hesukristo, ubanan gina niya hangtod sa katapusan. Mao na ang simbang Katoliko naglungtad na karon 2000 anyos na naglungtad ang simbang Katoliko mga kaigsunan. Wala gyud pagkatumpag ang simbang Katoliko nganuman ang Dios mo'y naguban. Ang Ginoong Hesukristo mo'y naguban ana. Saad na sa atong Ginoong Hesukristo sa maong simbahan nga iyang pagaubanan hangtod nga matapos ang kapanahunan. Ingon ang Ginoo nga bisan gani ang impyerno, ang gahom sa impyerno, dili makabuntog ni ana. 16:18 sa Mateo. No? So, kung ang iyang pangutana dili mabasa nato sa Greek Bible. So, siguro kanang nangutanas, kulang lang iyang kahibalo mahitungod sa lain-lain nga translation sa Bible, no? Kung binisayon nimo ng Catholic Church, simbahan nga nagmakaylapon, mo na binisaya, no? No? Kung sa Greek na Ecclesia Catholis, na mabasa sa Acts chapter 9 verse 31. So, mabasa oy. Wala lang sila kabalo. Lahi man ang wala kabalo o wala gyud mabasa, no? Siguro katong pag-ingon nila nga way mabasa nga Katoliko sa Biblia, bunga to sa ilang ka walay naibal-an sa Greek mga kaigsunan. Remember nga ang New Testament gisulat originally sa Greek, no? Wala gisulat ang New Testament diha sa Bisaya nga pinulungan, wala na gisulat diha sa English nga pinulungan, no? Kung naamoy mga komento, mga pangutana, pwede ra mo mag-comment diha sa comment section. No, ang giskutan nato is True Church. No? I-recap nato ha. True Church siya kung si Jesus Christ gyud moy nagtukod. True Church siya kung nagsugod sa first century
Kay mao man ang lifetime diin si Jesus Christ nagtukod sa mong iglesia, no? Diha sa unang siglo. Okay? So, ikaduha, unsa may basihan sa Roman Catholic Church sa pag-ingon nga sila may tinuod, no? But mapasabot sir nga ang dili Katoliko sir dili na maluwas. But mapasabot sir nga ang dili Katoliko mga piki to ilang simbahan, no? Pwede mo mangutana na, namin mga pangutana na. How about sa amo sir nga mga non-Catholic sir? Di may maluwas sir kay dili man tinuod among simbahan, no? The official teaching of the church is mao ni. The fullness of truth dwells on the Catholic Church. But pasabot, ang kinatibuk-an sa kamatuoran naglungtad diha sa Katolikong simbahan. So, ang kinatibuk-an sa kamatuoran anaa sa Katoliko nga simbahan. No? So, wala nagtudlo ang atong simbahan nga ang gawas sa Katoliko o ang dili Katoliko dili na maluwas. Lahi man ang hisgutan ng soteriology. Lahi ang hisgutan ng kaluwasan sa ecclesiology, no? Nagisgot pa ta karon og iglesia. Nagisgot pa ta karon og about church. Mo nay topic sa theology, mo nay topic gitawag na siya ecclesiology. The study of the church. Lahi po na ang soteriology, the study of salvation, no? Magmiunta nga Katoliko ray maluwas, nya ang mga dili Katoliko dili maluwas, wala nagtudlo ang simbahan na mga kaigsunan. Posible nga bisag dili siya Katoliko maluwas siya. No, as long as wala siya kahibalo nga ang true church diay is the Catholic Church, no? Mga kaigsunan, dili madawat sa uban sa mga non-Catholics, no, nga ang Catholic Church is the true church. Dili madawat kay lagi naa daw tay kuno yung mga rebulto, ato daw kunong gisimba si Birheng Maria, no? No, daghay mga misconception ang mga Protestants, daghay mga misconception na kinahanglan nato i-clear. No, kita nga mga Catholic, we are not meant to offend them, no? Wala nato sila gi-offend. No, naata diri para ipasabot kung unsa gid ang klaro nga doktrina sa simbahan. Wala ta diri para nangdaot, wala ta diri para mangdaot sa laing relihiyon, no? Kay tanan man ta na religious freedom. Ang ato lang ipahayag lang nato, i-clarify nato kung unsay posisyon sa simbahan, unsay gitudlo gyud sa simbahan, no? Kay lisod man kaayo nga remember mga kaigsunan nganong nay mga Catholic faith defenders, nganong namay depensor Katoliko, nganong naman naay mo depensa kay namay nangatake, no? Remember nga mulungtad lang ang pagdepensa kung dunay pagpangatake. Kung walay nangatake, wala may mo depensa, no? Natukod ang mga Catholic faith defenders kay tungod lang pod sa mga nangatake sa Katolikong reliyon. Kabantay mo sa mga lain-lain nga reliyon, no? Kabantay mo sa mga lain-lain nga simbahan. Managlahi silang mga doktrina, di ba? Ang Saksi ni Jehovah, lahig doktrina. Ang Iglesia ni Cristo, lahig doktrina. Ang mga born again, lahig doktrina. Ang mga Mormons, lahig doktrina. Laylay na silang doktrina. Pag sila gani manggisgot, manggiaway na sila, manggilalis. Ang ilang topic, magkahiusa sila. No? Magkahiusa silang tanan. Magingon sila nga, ay, ang Katoliko, mo ginay tinuod. Diha man migikan. Di namin mo balik dira. No? Maunay kasagarin nila nga komento. No? Magkahiusa sila sa pag-attack sa Catholic Church. Pero na po, uban mga evangelicals nga nikambyo nga di atakon ang Roman Catholic Church kay mao ni mao na. No? Katong recent nga balita nga si Pope Francis giaprobahan niya ang civil union, no? Ingon siya nga mo-endorse siya sa civil union sa mga homosexuals. Usa ka kontrobersiya po na nga topic, no? Kana nga topic controversy kayo, no? Intriguing kay nga topic, ug grabe ka sensitive. Kay kahibalo beta nga daghay LGBTQ+. No, daghan na gid baya na sila. So lisod kay na nga topic kasgutan. No, dili ta mohatag og judgment ana kung wala pay enough evidence and information. Okay, padayon ta. So, unsa magibasihan nato, sir? Nganong makaingon ta nga ang simbang Katoliko may tinuod? Maghatag og verse. No? Mao gini verse nga ginahatag, no, sa mga Catholic. Matthew chapter 16 verse 18. No, unsa may gingon didto? Unsa may gingon sa giingon dito nga, busa sultihan ko ikaw. Kinsa may nagsulti nini? Si Jesus. Kinsa may ang gisultihan? Si Peter.
Unsa may ang gisulti? Ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi, kini verse 19 na ni. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, no? Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. No, kung nagtan-aw mo karon nga naamo sa inyong balay, kung maingon mo nga di man na tinuod ang giingon nga verse ni sir, you can look at your own Bible, no? You can look at your own Bible and open it with me, no? Good morning, Ma'am Tanya, no? Acosta, parents sa akong estudyante. Ma'am, pasensya na if dili sa math or academic ang topic ron, no? Kay pag weekends nag-promise ko sa mga nag-request nga pag weekends gani ang i-discuss nako is about religious doctrinal matters. Yeah, Monday to Friday mag-discuss ko academic about mathematics. So, nag-isgot ta karog truth search, no? No? Isa sa mga pundasyon nga bersikulo sa Biblia nga gigamit natong mga Katoliko isip pagdepensa nganong tinuod ta is kining Matthew chapter 16 verses 18 to 19. Ato ning i-analyze, ato ning i-interpret, no? Ingon ningon si Jesus, you are Peter, and upon this rock I will build my church. No? Miingon ang mga laing simbahan, miingon ang laing tinuhuan na wala man lagi Katoliko na kabutang dira. No? Wala man lagi Katoliko na kabutang dira. No? Ang giingon naman diha is tukuron ni Kristo ang iyang iglesia, no? Ningon si Kristo nga ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. So kinsay magtukod? Si Kristo. No, dili ang tao. Pag nagtukod gani sa mga iglesia tao ra, no? Pag tao ra gani ang founder, dili na tinuod, no? Bisan pag maingon sila nga kana manggod si pastor ginamit manggod na sa Ginoo god, gigamit manggod na sa Ginoo, no? Kana manggod si Pastor Kibuloy, gigamit manggod na sa Ginoo para tukuron ang tinuod nga simbahan, no? Unya ang Garden of Eden naagto na sa Davao na noon, no? Ang New Jerusalem na noon sa Davao. Giunsa na noon nila paghuna-huna nga ang New Jerusalem munaog man gikan sa langit, no? Giingon sa Revelation, sa Book of Revelation, the New Jerusalem will descend from heaven. No, mo descend, munaog gikan sa langit. Nya kanang Davao wa man nilaog gikan sa langit, naa naman diri daan sa kalibutan. So, imposible kay makaingon ta nga ang New Jerusalem didto sa Davao, no? So, ningon po diri nga ang mga igsuon po nato nga na-separate kanang gitawag og separated brethren nato nga nasa lain tinuuhan. Mingon po sila nga kami may gisgutan anang Matthew chapter 16 verse 18. Tan-awa ra godo. Tukuron daw ni Jesus ang iyang iglesia. So ang dapat pangalan iglesia ni Kristo. Kay si Kristo man daw mo'y nagtukod, no? Kanang iglesia is pundok man na, katawhan man na. Nya, pag-ingon daw ni Kristo di sa maong bersikulo sa Matthew chapter 16 verse 18, kay siya may nagtukod, nya iglesia may yang gitukod, dapat daw ang pangalan sa maong simbahan iglesia ni Kristo, no? Isa man ni nga bersikulo nga gigamit pud sa mga iglesia ni Kristo isip pagdepensa sa ilang simbahan, no? Ingon si Katalan diri is unsa nga church ang gitukod ni Kristo, sir, no? So ang gisgutan nato diri is mao ni ang akong gibarugan nga ang simbahang Katoliko mo'y iglesia or simbahan nga gitukod ni Kristo. So mo ni topic nato Katalan. No, mo ni akong gipamatud-an biblically nga ang simbahang Katoliko mo'y simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Wala na ilaing simbahan nga gitukod ang atong Ginoong Kristo. Sir, kung ang gyud sa atong Ginoong Kristo, nganong nanglutaw man ang lain-lain nga simbahan, sir? Mabasa gyapon sa Biblia ang tubag ana. Paon sa nako akong Biblia nga Bisaya mga kaigsunan, ha? Ako nga Bisaya, kadali lang. Kwaon sa nako, no? Nako mga kuandre mga gitawag siya mini library, no? Na mini library nako, no? Gagmay lang ko na ako mga libro. Kwaon nato kining Biblia ang Bisaya, no? Basahon nato sa binisaya nga pinulungan para daghan ta makarelate, no? Kay kasagari mga viewers nako taga Butuan man, no? So, basahon nato kining ang pangutana is kung ang simbahang Katoliko mo'y tinuod nga simbahan, nganong daghan may simbahan ng lutaw, no? No. Ang tubag ana nasa
Unang Juan 2:19, no? First John chapter 2 verse 19, no? First John chapter 2 verse 19. Ingon diri mga kaigsunan na kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. So sa panahon din ni San Juan, nagsulat si San Juan ani mga unang siglo man ni gisulat ni San Juan, naani sa mga tuig 90, no? Naani sa mga tuig 90 ngadto 93 gisulat ni San Juan. Unsa man tuig garon 2020? Nya gisulat ni San Juan sa mga tuig 90 ngadto 93 na. Nya unsa may giingon ni San Juan? Unsa may iyang giingon? Nga adtong panahona mga AD 90 tuig 90 naa daw daghay mga nibiya sa ilang pundok. So katong pundok ni San Juan mao toy simbahan nga tinuod nganuman. Si Kristo bitaw nagpili bayag 12 ka apostoles. Sa 12 gani isa dira ang Judas, no, di ba? So sa 12 apostles si Jesus isa dira ang Judas. So ang unang mibiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ang unang misupak, so mao to si Judas. So nanaghan day ang pundok kay naay namiya, no? Nya katong namiya, gikan sila sa tinuod nga simbahan, ilang gibiyaan, no? Gikan sila sa tinuod nga simbahan nga mao ang Katoliko, ilang gibiyaan. Kay nagtukod sila ilang kaugalingong simbahan, no? Naay duha ka dagkong rason nganong ganahan sila magtukod og ilang kaugalingong simbahan. Ang number one reason is power. Gusto sila na impluwensya, no? Gusto sila nga respetuon sila, no? Gusto sila nga magtukod og ilang kaugalingon. Ikaduha nga rason, no? Money. Gusto sila magkakwarta. Ingon gani ang Biblia mga kaigsunan nga ang relihiyon gani makapadato gani na siya, no? Religion, no, makapadato daw relihiyon, no? Kay balo man ta nga di nato madinay na daghan gi religion karon nga involve ang money, no? So mo na nga power ug money are two main factors nganong nanaghan ang relihiyon, no? So katong namiya mao toy dili tinuod. Katong nagpabilin mao toy tinuod. Ang simbahang Katoliko nagsugod sa unang siglo, no? Digto sa tuig 30 o 33, dihang mga approximate date 30 or 33 natukod ang atong simbahan. Ang simbahang Katoliko natukod sa tuig 30 ngadto 33. No, mao na estimated nga pitsa sa mga scholar, no? Ang mga simbahan nga natukod, no, uwahin na ana nga pitsa, no, dili na to tinuod nga naman mao man tong mga tawhanang namiya, no? Mao tong gisgutan diri sa Biblia nga namiya, no? Mingon sila nga ang among simbahan sir bag-o lang ni natukod pero makaingon may tinuod kay ang doktrina sir saagi sa Biblia sir, no? Nganong kamo may tinuod sir? Nganong makaingon man mo nga tinuod ang Katoliko nya naamoy mga rebulto, no? Kung gusto nato isgutan ang rebulto, next topic na po na, no? Diri sa ta focus sa True Church. Una to, ato sang himay-himayon ning gihatag nga verse nga nagsuporta nganong simbang Katoliko ang tinuod kining 16:18 sa Mateo. Remember, nga ang giistorya diri ni Kristo mao si Pedro. Remember that the name Peter is derived from the Greek word Petros, which means rock, no? So pag maingon tag Pedro, ang ngalang Pedro nagkahulugan nagbato. So pag ingon ni Kristo dito nga ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, kadto nga bato nagrefer to sa katungod o otoridad nga gihatag niya kang Pedro. Remember ha, para dili ta malibog, ang nagtukod sa simbahang Katoliko si Kristo. Pero ang iyang gibinlan si Pedro. Ngano man? Mubalik man si Kristo sa langit, pag human niya malansang mamatay siya, pag ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Pagkabanhaw niya, di ba misaka siya sa langit? Dili siya gusto nga pagbalik niya sa iyang amahan dito sa langit nga biyaan lang niya iyang pundok nga way magbalantay. Munang si Kristo nagsugo kang Pedro nga atimanon ang iyang pundok. Subot pasabot, ang gi-appoint dayon ni Kristo, ang gisugo dayon niya nga maoy mopuli sa iyang pagka-leader samtang siya mobalik na sa amahan, si Pedro di ay. But pasabot,
ang unang leader sa simbahan gitukod ni Kristo, no? Ang unang leader sa simbahan nga gitukod ni Kristo mao si Pedro. But pasabot, ikatulong kriteria na. Ang tinuod nga simbahan dapat gitukod ni Jesus. Ikaduha, nagsugod sa unang siglo. Nagsugod sa 1st century AD. Ikatulong nga kriteria, dapat si Pedro ang unang leader. Pag sa inyo ganing simbahan, dili si Pedro ang unang leader, dili na tinuod. No? Pag tanaw ninyo sa record sa inyong simbahan, babe, tanaw daw na ako ng history sa akong simbahan, babe, king tinuod ba gini nga gitukod ni Kristo? Kung kana ganing simbahan na, why record nga si Pedro ang nahimong leader, doubtful na. Kung kanang simbahan na dirira sa Pilipinas na tukod, na, delikado na. Kung kanang simbahan na dito sa Amerika na tukod, delikado po na. Kaya ang simbahan nga tinukod ni Kristo sa Jerusalem man nagsugod. No? Natay mabasa na. Una na to basahon. Asa mabasa nga si Kristo nag-appoint kang Pedro nga bantayan niya ang iyang mga pundok, no? Asa mabasa? Basahon na to na sa John chapter 21, no? Basahon na to sa John chapter 21 verses 15 to 17. Binisaya ra gyapon gi kasagari nga mga friends nako, viewers nako, taga Butuan man, no? Basahon nato, ingon si Kristo, mao ni panamilit ni Kristo. Mao ni ang iyang panamilit kang Pedro sa dili pa siya maadto sa amahan. Unsa may ingon ni Kristo? Basahon nato sa Biblia ang Bisaya. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Si Pedro mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ingon na po si Jesus. Si Jesus miyon kaniya, atiman na ang akong mga karniro. So, diri ama kaigsuunan, gitagaag katong danan sa atong Ginoong Kristo, si San Pedro nga pakanon atimanon ang iyang mga karniro. Kita to, katong mga magtotoo. Gihulagway ta sa Biblia nga mga karniro, mga magtotoo. So, si Kristo day nagbilin kang Pedro isip leader sa iyang simbahan. Pero si Pedro dili mo i-founder sa Roman Catholic Church, dili. Si Pedro ang first leader sa church, pero dili siya mao ang founder, no? Si Kristo mo i-founder. Ug si Kristo ang dili makitang leader sa church. Nganong dili man makita? Kay tuwa naman si Kristo karon sa langit, no? Nibalik naman siya siyang amahan. Christ is the supreme and invisible head of the church. Pero nagbilin pud ang Ginoo og visible head, no? So, si San Pedro ang unang leader simbahan, kanang makita nga leader simbahan, no, paghuman ni Kristo. Siya ay sunod, no? Unsa may ingon pa dira? Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Ikaduha na nga gipangutana ni Kristo si Jesus. Ikaduha na gipangutana ni Jesus si Pedro. Unsa may pangutana? Gigugma mo ba ako? Ningon si Pedro, oo Ginoo, nasayad ka nga gigugma ko ikaw. Sa makatulo ka higayon, nangutana na pod si Kristo kang Pedro. 3 times na. Mao gyapon ang pangutana. Unya sa ikatulo higayon, miyon si Jesus, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? No? Sa ikatulo na mga kaigsunan, nasubo na si Pedro, no? Anong nasubo man si Pedro? Nakadumdum man siya nga 3 times pud niya deny si Jesus, no? 3 times pud niya gi-deny. Before na crucify si Jesus, yang gi-deny si Jesus 3 times. So 3 times pud nangutana ang Ginoo kung gigugma ba gyud, no? Gigugma ba gyud siya ni Pedro. Nya matagtubag ni San Pedro og oo, miingon din si Kristo nga pakana ang akong mga karnero. So makita ninyo sa Biblia nga gi-appoint ni Jesus Christ, gi-appoint sa atong Ginoo nga si Pedro nga moy moatiman sa karnero, moy moatiman. Mao gani si Peter gitawag og chief of the apostles kay siya labaw sa tanang apostoles. Kay siya may representative sa tanang apostles. Nya gi-consider natong mga Katoliko nga si Peter is the first pope of the church. Kana si Santo kanang si Pope Francis karon, si Pope Francis karon is ika-266 pope na gikan kang San Pedro, no? Timani ha? Ika-266 pope na si Pope Francis karon gikan kang San Pedro, no? Paghuman ni San Pedro, ang iyang leadership gipasa kang Linos. Paghuman ni Linos ni Anacletus. Maghuman ni Anacletus ni Clemente, and so on.
ang leadership nakaabot sa ato karon. Ika 266 na dayon nga Santo Papa si Pope Francis. No? So, naay ka nang gitawag apostolic succession. Walay pagkaputol-putol nga linya sa leader sa simbahan. Kay saad man sa Ginoo nga dili maputol ang leadership, no? Kay siya mag-uban man sa maong simbahan hantod sa katapusan sa kapanahunan. Naay pangutana diri, no? Naay pangutana si Katalan, no? Ang nakita lagi nako sa Bible, sir, kay Church of God. O kadaghan kini nasulat sa verses, no? Church of God, no? Wala may problema ng Church of God. Church of God is a title for the Catholic Church, no? Isa na siya sa tawag, Katalan, ang term nga Iglesia sa Dios, isa na siya sa tawag sa simbahang gitukod ni Kristo. Naagani kay mabasa po dira nga Church of Christ, no? Sa ubang translation, Church of Christ na diha, no? Kanang Church of God, Church of Christ, Church of the Word, the Way, kana siya nga mga names and titles, mga sangay na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay dili raman isa ang title sa church, daghan man. Sa church, no, ang kanang Catholic Church gitawag na Church of God, gitawag na Family of God, gitawag na Community of God, no? Daghay mga biblical titles sa church, pero maora nag-meaning. Kanang Church of God nga gisulat sa Bible, nag-refer na sa Catholic Church, no? Kaya kung mayroon ka nga kanang Church of God ila Suryano na, kanang dating daan, kay mayroon man sila nga, ang kining kang Suryano mo'y tinuod kay mabasa gid sa Biblia Church of God. Si Suryano, no? Si Suryano is nanguha ra nagtawag sa Bible, no? No, dili porket kay Church of God ang pangalan sa simbahan ni Suryano is tinuod na, no? Kay daghan bayay, pwede baya sundugon ang ngalan sa simbahan, pwede baya pikion, no? Palihog sa kubi. Pwede baya pikion ang ngalan sa simbahan. For example, tanan ba Levi's nga brand sa sanina tinuod? Nga naa ay piki nga Levi's nga brand, no? Naay piki nga Levi's, no? So dapat dili ka sa pangalan magbase. Kay ang katinuod sa simbahan wala nagbase sa ngalan, no? Kay kung sa ngalan mo ibasihan nimo, tinuod among simbahan kay naa sa Biblia ang ngalan. Unsaon na lang kung magtukod kog simbahan karon, unya ang ingalan nako Church of God. Porkit ba di ay gingalan nako ang simbahan nako nga Church of God, tinuod na dayon. Dili oy, kay wala sa ngalan ang basihan. Tagaan ta kag basihan na kung unsa ang tinuod nga simbahan. Ang basihan sa tinuod nga simbahan una, tinukod ni Jesus Christ. Ikaduha, anaa sa unang siglo. Ikatulo, si Pedro ang unang leader. No? Mao nay tulo ka dagko nga mga rason nga makaingon ta nga kanang simbahan tinuod. Tanawa, for example, ila Suryano, sikat mangid Suryano ron kay itanong mo ka Suryano, Biblia ang sasagot. Sayo na kana nga si Suryano imong pangutanon, Biblia ang mo tubag sa imo. But pasabot, knowledgeable gid sa Bible. Pero out of context ang mga verses nga yang gipangkutlo. Ingon na ba sa one of the principles of hermeneutics gani bot pasabot, the art of interpreting the scripture. No? Ang mga pamaagi sa pagsabot sa kasulatan. Naay mga tools, naay mga prinsipyo nga ginasunod para masabtan nato ang Bible. Gitawag na siya hermeneutics, no? Ingon sa isa sa mga prinsipyo sa hermeneutics, quoting a verse or quoting a text out of its proper context is a pretext. So may binisaya ana. Pag mukutlo gani kag bersikulo sa Biblia, nga wala nimo gihatag ang insakto nga konteksto, no? Nagpasabot nga duna kay pinasahi nga intensyon, no? But pasabot gusto ka mangilad, no? Kung kutloon nga nimo ang bersikulo sa Biblia nga walay insaktong konteksto, nangilad ka. No? Quoting a text without its proper context is a pretext. So timan ina. So dapat kung mukutlo og Biblia nga bersikulo, ato sang tan-awon ang context unsay meaning, no? Dili kay pagkutlo sa Biblia tuo dayon nga mao toy saktong interpretasyon. No, dili. Church of God is the same as the Catholic Church. Napay pangutana sa isa. Shout out diha kang Joel Puhas. Sir Joel, maayong buntag, no? Udto na diay kay alas 12 naman. Naaday pangutana si Brad Roldan Buyan, no? Ang iyang pangutana, ask lang ko bro,
Ingon sa lain relihiyon, ang nagtuko daw sa Katoliko, mga Italyano, mao nga gitawag og Roman Catholic sa Vatican. Ug ikaduha, natawo si Kristo sa Israel. Ug ngano ang center sa Christianity naa sa Roma ug wala sa Israel. Good question, Roldan, no? Shout out sa imo, Brad Roldan. Atong isa-isahan og tubag ni, no? Ingon siya nga ang nagtuko daw sa Katoliko Italyano, wrong. Kung tinuod na yang istorya, i-challenge nako na, ano? I-challenge nako ang nag-istorya ana. Tagaay kog documented evidence nga Italian ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Kay kung ang imong rason, Italyano ang nagtukod sa Romano Katoliko tungod lang sa word nga Roman, sayop na. That is equivocation fallacy, no? That is equivocation fallacy. Gitawag og Roman ang Catholic Church, nganong gitawag siya Roman, no? Kay ang simbahang Katoliko daghan na may nanundog nga Katoliko po daw sila, no? Kanang word nga Roman sa Catholic, originally ang original nga ngalan sa simbahan nga gusto ni Kristo Catholic lang yun. Kanang makailapon sa tibuok kalibutan, no? Gidugangan nag-Roman, gidugangan siya Roman, nganong gidugangan mag-Roman? Kay daghan may nangangkon nga Katoliko pud sila, no? Sa dihang nabahin ang simbahan, no? Pag naa gani mga sayop nga pagtulunan, mabahin man gid ang simbahan. Nganong mabahin man ang simbahan pag dunay sayop nga pagtulunan? Kay na may mutuo sa sayop nga pagtulunan. Unya, kung dunay sayop nga pagtulunan, naapoy mga santos nga mokorek sa sayop nga pagtulunan. Munang natay mga gitawag santos kay sila toy mga bayani sa atong pagtuo. Sila ay nanindigan sa unsay tinuod nga pagtuo. Ilang gisupak ang bakak, ilang gikorek ang mali, no? Ang pinakaunang mali kanang si Kristo dili Dios, no? Bakak ra sumala sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Pag duna gani nanudlo nga si Kristo tao lang, no? Biblia ang hisgutanan, kung Biblia ang hisgutanan, si Kristo tao lang, sayop gid na. Motuo ta isip Katoliko nga si Kristo tao, pero dili lang. Si Kristo dunay duha ka kinaiya, Dios og tao. Matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kung mayon ka si Kristo, dili Dios, tao lang, sayop na. Wala na gitudlo sa Biblia. Lahi na nga topic na pod, no? Ako lang gihisgutan tungod sa pangutanang Roman. So, unsa toy tubag? Dili Italyano ang nagtukod sa Katoliko kundi dili si Jesus. Nganong namay Roman? Naay Roman kay daghan may nangangkon nga Katoliko pud sila. Para i-clarify unsa ang tinuod nga Catholic, gibot nga og adjective. Gibot nga og identifier. Gibot nga og Roman. No? Kay na may gitawag Eastern Orthodox Catholic. Oh, Katoliko po to sila, pero Eastern. Kay ang Christianity is nabahin into two biggest branch. Ang unang panagbahin nahitabo atong 1054. Unsa naman ta karon 2020. Ang unang pagkasipak sa simbahan nahitabo sa tuig 1054. Gitawag na siya Great Schism. It is the separation between the Western Church, no? And the Eastern Church. The Western Church is the Latin Church, mao nang Roman Catholic karon. The Eastern Church so ganiha tong Latin Church, mao nang Roman Catholic karon. Kanang Eastern Church mao na ang Byzantine, mao na ang Greek. Ang pinakadako nga representative sa Eastern Church karon kanang Greek Orthodox Church. Kanang mga Greek Orthodox daghan na sila didto sa Russia. So ang Christianity nabahin sa duha. Western ug Eastern. Unya kining Eastern Christianity panahon sa Mongol Empire, panahon sa Ottoman Empire, napildi ni sila, nagubat sa una ang Islam o Christianity. No, nailog sa Islam ang teritoryo sa Byzantine. Mao nang gamay na lay Orthodox karon kay ni convert na into Muslim kay ang ilang lugar nailog sa mga Muslim tung gubat sa una. Pero nagpabilin ang Latin Church nga wa matarog. Nagpabilin ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church nga wala matarog, wala mapildi. So kay giubanan man sa Ginoo. So mao nang gibot nga Roman kay daghan may nag-angkon nga Katoliko pud sila. Gi-clarify lang ba, gi-clarify. Nanapoy kaduha nga pangutana to bago na to. Natao si Kristo sa Israel nganong ang center sa Christianity naman sa Rome, no? Tubag, mao ni tubag. Niadtong AD 70 sa tuig 70, 2020 man ta karon, di ba? Sa tuig 70 nahugno og na-destroy ang Israel as a nation, no? Kay kini mga Israelita nagsupak-supak man sa Roman Empire.
ang gamha sa panahon ni Kristo, kanang Roman Empire mo'y hari nga power, no? Kanang nasod nga Roma sa panahon ni Kristo sa unang siglo, munay kinadak-an pinaka-powerful nga nasod. Sa ato karon ang pinaka-powerful, makaingon man tag USA ang pinaka-powerful, no? Sa atong panahon, powerful ang USA. Pero sa panahon ni Jesus, powerful ang Roma, ang Roman Empire. Karon kining Roman Empire kay mga pagano man, bisan kinsa ra may gisimba, no? Bisan kinsa ra gisimba. Nagsimbag mga halas, simba og emperor, nagsimba kang emperor, nagsimba kang Zeus, nagsimba kang Apollos, tanan na lang Greek gods gisimba sa mga Roman. So, kining Roman Empire, bisan kinsa ra may gisimba sa Roman Empire, dili mo sugot ang Israelita ana. Kay ang mga Israelita, Judaism ang ilang religion, nagtuo lang sila kang Yahweh nga isa ka Dios, no? Unya, dili man namay conflict between Zealots and Roman Empire. So naabot ang panahon nga si Emperor Titus, na emperor siya paghuman kang Basilios, no? Si general pa na siya sa una, si General Titus mo'y gisugo sa current emperor at that time, no? Current emperor that time si Trajan, iyang gipa conquer ang Israel kay nagsupak-supak man sa panggobyerno sa Roma. So nagwar ang Israel ug ang Roma, napildi ang Israelites. So pagkapildi sa Israelites, naguba ang templo. So ang templo is ang sentro man sa relihiyong Judaismo. Pagkaguba ato, nagkawatak-watak ang mga Hudyo, nagkawatak-watak, no? Mao tong nawala ang center of Christianity sa Israel kay tungod sa war. Nganong naadto man sa Roma, kay mao may saad sa Ginoo. Nga ingon ang Ginoo, kwaon ako ang kingdom, no? Kwaon daw sa Ginoo ang seat of the kingdom. The seat of the kingdom shall be taken from you. Nagingon ang Ginoo sa Gospel of Matthew nga, kamo mga Israelita, wa man mo nituo sa ako, ang anak sa Dios nga gipadala. Kwaon kaninyo ang kaharian, ibalhin sa nasod nga nagmabungahon. Kanang nasod nga Roma nagmabungahon man. Nganong nagmabungahon man? Tung apostol. Kay si Pedro nakaabot man sa Roma. Si Pedro nagsangyaw sa Roma. Si San Pablo nagsangyaw sa Roma. Si San Pablo ug si San Pedro mo'y mga bantugan nga magsasangyaw sa Roma. No? Hantod niabot ang panahon nga ang tibuok Roma nahimo ng Christian tungod sa ilang mga pagsangyaw. Pagkahimong Christian sa Roma, didto day na transfer ang authority, didto na transfer ang kingdom, didto ang na transfer sa didto na day nahimo na ang center of Christianity sa Roma. Kay tungod sa kadaghan sa believer sa Roma ug tungod po didto pud namatay si Apostle Paul ug Apostle Peter. In fact, si Apostle Peter gani nahimo gani ng leader sa church sa Roma, nahimong Bishop of Rome, no? So mao na history nga atong matubaguan, no? Akong anak no nagsinamok. No, mao na history mabasa nato mga kaigsunan, no? Ngano nalipat ang center from Israel to Rome, no? Mao na history, mao na itubag sa pangutana ni Brad Roldan, no? Dali lang kay nag-live si Papa Dong. No? So, another question, no? Aldrin Unabia, good morning, good afternoon. Subadaho, good afternoon. Jumari Milya, good afternoon. So, mao na mga kaigsunan, no? No, dili Italiano ang nagtukod sa Katoliko, kundi si Kristo. Kaduha, nganong nabalhin sa Roma tungod kay nagmabungahon man sa pagtuo ang taga Roma. Munang gikuha sa Ginoo ang sentro sa panggamhanan sa leadership sa simbahan gikan sa Israel tungod kay ang Israel wa man mituo kang Kristo. No, gisalikway man nila si Kristo. Di man nila madawat nga Mesiya si Kristo. Hantod karon gani katong mga Israelita nga kanang nagtuo sa Judaismo, naghulat pagyapon sila kang Kristo. Tilom. Balik sa kukuha ani be. So hantod gani karon mga kaigsuunan kay no? Hantod gani karon ang mga Israelita nga nabilong sa Judaism nga religion naghulat pagyapon sila og Mesiyas. Kay dili man nila madawat nga si Kristo ang gipadala sa amahan nga mao'y Mesiyas. No? So mao na nga gisilutan sila sa Ginoo, napili sila sa gubat, na transfer ang authority dito sa Roma. Kay ang
Mao gani si kabantay mo naatay gitawag og Epistle of Romans sa Bible sa New Testament. Naatay gitawag og Romans nga book. No? Mao na isulat ni San Pablo sa taga Roma, no? Ingon si San Pablo sa verse 7 sa chapter 1 nga ang pagtuo diay sa mga Roman believers is nagmabungahon ni kaylap sa tibuok empire. So kay ni kaylap man mao na saad sa Ginoo nga ibalhin ang kingdom sa Israel ngadto sa nasod nga nagmabungahon. Since nagmabungahon man ang Roma, dito gi-transfer. I hope klaro na siya, Brad Roldan Buya, no? Magpadayon ta mga kaigsunan, no? Another verse to support that the Roman Catholic Church is the true church is that no? Mao to. Katong giisgutan ako nga John chapter 21 verses 15 to 17. Nganong Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo? Kay unang-una mabasa man sa standard differences nga ang founder sa Roman Catholic Church si Kristo, no? Bisan basahon nimo na sa Encyclopedia Britannica, bisan basahon nimo na sa Wikipedia. Pag imo ganing i-search who is the Catholic Church, ang result ana is Jesus Christ, no? Pag imong i-search who is the founder of Iglesia ni Cristo, ang tubag dito is Felix Manalo. Bisan pag unsa og angkon sa mga igsuon natong mga Iglesia ni Cristo nga ang nagtukod sa ilang simbahan si Cristo, tama na sa pag-angkon. No? Dili kita makaingog tinuod. Ngano man, ang Iglesia ni Cristo nagsugod 1914 na god. In fact, July 27, 1914 mo'y pagsugod sa Iglesia ni Cristo. No? May pangutana si Halomer Lumakang. Sir, nganong nahugno man ang Roman Empire, no? Ang Roman Empire napildi sila sa mga Visigoths, sa mga Vandals, kanang gitawag og barbarians. Gipildi sila, no? Nahugno ang Roman Empire. Gipildi sila sa gubat. Pero napay mas deeper nga rason ana. Nganong napildi sila? Kay ang Roma, no? Ang Roma grabe ka immoral nga nasod. No, sa panahon sa panahon sa mga apostoles, sa dihang gisangyawan ang taga Roma, although daghay mga Kristiyano sa Roma that time, pero niabot ang panahon nga ang mga Kristiyano nibiya sa ilang pagka-Kristiyano. Unya nisimba na pud balik sa mga pagano nga practices, no? So, tanawon nimo, basahon nimo ang Book of Romans chapter 1 verses 20 pababa, no? Giingon dito nga tungod sa immorality, tungod sa ilang batasan nganuman. Sa Roma naatanan klase nga pakighilawas, lalaki sa lalaki nagsex, babae sa babae nagsex, no? Gisimba nila ang mananap, gisimba nila ang tao, tanan na lang hunahuna nimo nga dautan, no? Tanan na lang dautan mahunahunaan nimo naa sa Roma. In fact, si Edward Gibbons, The Fall and Rise of Empire, nagsulat si Edward Gibbons, usa ka Vatican nga historian sa England, and Fall of Empires. Iyang gi-explain nganong ang Roman Empire nahugno. Roman Empire collapse because of immorality. Number 1 is moral ang rason. Ikaduha, deprived na sila, baba na ilang moralidad, wala sila yung mga batasan, dautan na kayo sila na ni-collapse ilang ekonomiya. Kay ilang leader dautan naman pod. Pag collapse sa ekonomiya, ni-collapse na po ilang military strength. Sila ingon anak ka bagtik military. Ilang military strength ni collapse po. Mga barbarians. No? So, mao na history. So, kung dilit, mao bitaw na nga, kining na society, related ba sa mahitabo sa economics. Kung gusto ta nga atong bansa, Pilipinas, ang internet connection nawala. Pero, salamat sa Ginoo, nibalik na ta. Unsa to? Kita ang asin ug kahayag sa kalibutan mga kaigsunan, kitang mga Kristohanon. Muna mga kaigsunan nga kung gusto ta nga ang atong nasod mahimong nasod nga bantugan, dapat ipakita nato ang Christ-like character. Dapat ang Kristohanon nga pamatasan mo atong ipakita. Tanawa ang Roman Empire, grabe ka boom kayo sa una. Tanawa nangawala na sila karon tungod sa moral depravity. So, isa sa rason nganong ang nasod mo ana, no, nganong ang usa ka nasod kanang mo collapse tungod na sa pamatasan sa society. Makaapekto na sa panggobyerno kanang pamatasan.
Mao bitaw giingon sa Psalms nga no, the country or the nation that honors the Lord shall be blessed. Ang nasod nga nagpasidungog sa Ginoo, no? Magmalampuson gid, puno sa panalangin. Unya ang nasod nga wala na nagpasidungog sa Ginoo, mahitumpawak na siya sa immoralidad. Mapareha na sa Sodoma ug Gomora, syudad man to. Mas gamay man to kumpara sa ato nga nasod. Ipaulanan sa Ginoo og kalayo tungod sa immoralidad. Tinuod bitaw nang giingon, history repeats itself. Nana sa Ecclesiastes chapter 1 verse 7. Magbalik-balik ang kasaysayan. Kung unsay nahitabo sa una, mahitabo po na ron. Tanawa karon daghan na pud ang mga ni-approve sa same-sex marriage. No, isa na sa indikasyon nga mabot ang panahon nga mahugno na pud ta. Pag ang nasod gani giuyuna na gani sa usa ka nasod ang dili maayong buhat, ang immoralidad, isa na siya nga timailhan nga kana nga nasod padulong na ana, no? Padulong na ana. That is the lesson we learn from history. Nailain pangutana si Catalan. Kung tinuod ang Catholic, sir, nganong daghay doktrina sa Catholic na wala sa Biblia ug ang uban contradict sa Biblia? Pagisagot, sir, with verses. Si Catalan is murag kani si Catalan, no, murag nalibog ni sa iyang pagtuo as Catholic before. Siguro si Catalan is dili na siya Catholic karon, pero welcome gyapon ang mga non-Catholics to ask questions, no? So nganong daghan daw kunoy verses sa Biblia o daghay doktrina ang Katoliko nga supak sa verses sa Biblia? Wala. Kung sakto lang nimo pagsabot ang Bible, if you have a true understanding of what scripture really means, walay conflict sa doctrine sa church. Nganong naay conflict tungod man gud sa pagsabot nimo nga nakay pagsabot sa verse nga abi nimo nga sayop nga kontra sa simbahan. Praning giingon diri sa Exodus 20 nga ilang gihatag. Ayaw ka mo pagbuhat og larawan. Kanang mingon sila nga ayaw ka mo pagbuhat og larawan nga sa bisan unsa, no? Sa langit ug sa yuta. Ayaw ninyo kini buhata ug ayaw ninyo kini simbaha. Nya moingon din ang uban nga tan-awa lagi ang mga Katoliko nagbuhat man lagi mga larawan, nagbuhat man lagi larawan sa mga santos, larawan ni Maria, larawan ni Santo Niño, larawan ni kinsa pang larawan dira ang mga santos. Bawal man na, sir, sa Bible, sir. No, i-correct nato ang pagsabot, no? Kung tinuod ang giingon sa mga non-Catholics nga bawal gyud magbuhat og bisan unsa nga larawan, nganong napamantay ID karon? Be. Nganong mag-ID pa man ta sa eskwelahan? Kami mga teachers nganong mag-ID pa man mi? Larawan ba yan ang ID? Be. Kung ingon tag absolute na siya nga bawal gid tanan larawan, tanan makita nimo sa langit nga larawan, tanan makita nimo nga sa yuta nga larawan, tanan makita nimo nga larawan sa ilalom sa yuta, bawal buhaton. Kung tinuod na nga gibawal gyud, nganong namon tay mga ID? Kung mutanaw ka mga children's book, nganong namay larawan sa isda? Nganong namay larawan sa iro nga bawal man na? Nganong nagpabuhat man ang Jollibee og Rebulto? Nganong sa plaza namay Rebulto in Rizal kung bawal na? No, sayop ang atong pagsabot, no? Ang gibawal dito, wala gibawal dito ang work of arts. Kay lahi man ang idolon og icon, no? Timan nato sa Greek word, kanang Diyos gitawag na siya idolon. Bot pasabot anang idolon, kanang mga larawan nga imong gisimba isip Dios. Kanang mga larawan sa Katoliko, mga santos, wala man namo isipa nga Dios na. So wala mi nakasupak sa gitudlo sa Biblia. Kay wala na mo simbaha ang mga rebulto, isip Dios. Kundili, gibuhat na mo ang rebulto, isip timaan, no? Isip timaan para kami nga mga Katoliko makakita sa anak nga larawan, labi na kang larawan ni Kristo nga gilansang sa cross. Kung makita na mo na mapa-remind me nga uy si Kristo nagpakamatay alang kanamo. Nganong naman kay larawan sa imong mamag papa? Nganong naman kay larawan sa imong lula? Ang akong lula sa mother side, wala na, patay na to sila. Pero para madumduman ako sila is naami larawan, nasa among album. Mutanaw lang ko sa larawan sa akong lula, makadumdum na ko. Therefore, kanang mga sacred images, wala na gisupak sa Biblia, kaya wala man mo simbaha isip Dios. Isa ra among Dios. Ang Dios nga among gisimba, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dios nga Trinidad mo gisimba sa Katoliko. Wa nay laing Dios nga gisimba sa Katoliko.
kana rang tulo ka persona, no? Unya kana mga larawan sa santos, reminder na kay kana mga santos is mga bayani na sa pagtuo. Sila ang nagbuwis sa buhay, gihatag nila ilang kinabuhi para sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Mga morally exemplified person na sila, taas ilang moralidad, mga buutan na sila, no? So, mga bayani na sa among pagtuo. So, dili kontra sa Biblia, ha? Dili kontra sa Biblia ang magbuhat og larawan. Unsay kontra sa Biblia, kanang magbuhat ka unya imong simbahon, isip Dios. Pag nagani kay Katoliko Katalan, pag nakay Katoliko nga nakitaan, badlunga siya nga kung nakay Katoliko nakitaan nga gisimba ang rebulto isip Dios, badlungon nimo na siya. Kay wala gitudlo sa simbahan nga simbahon ang rebulto isip Dios. Wala nagtudlo ang simbahang Katoliko nga simbahon ang mga larawan isip Dios. Wala na siya nagsugo ana ang simbahang Katoliko. So, muna isa sa mga sayop nga panghuna-huna nga gilabay sa mga dili Katoliko sa Katoliko, no? Dili na tinuod nga nagsimba mig mga larawan, dili na tinuod. Usa ka na ka akusasyon, no? Kay ako sa una is niagi man pugog born again, no? Most of you nakabalo mo sa history sa akong religious journey, no? No. Niagi ko born again, niagi ko Islam. Manya pag human ako sa Islam, nibalik ko Catholic. Gikan ko Katoliko, nabunyagan ko sa Katoliko, na born again ko for how many years, no? Na-convert ako sa Islam for how many years. Nibalik na budahin ko Katoliko. Unya bunga man na sa akong mga pag-research o pagsusi-susi. Kay ganahan gid ko mag-discuss og comparative religion. Mahitungod gani sa doktrina, religious doctrines, ganahan gid ko. So kanang pangutana nimo Katalan nga nganong daghay doktrina sa Katolik na wala sa Biblia, ang uban contradict sa Bible, dili na tinuod. Kung maingong ka Katalan, mamugos gid ka nga naay doktrina ang Katoliko nga supak sa Biblia, tagay daw kuno kog doktrina sa Katoliko nga supak sa Biblia. Okay. Challenge nako sa imo. Kung mo insist gid ka, imo ging ipostro nga sa simbang Katoliko daghay supak sa Biblia, doktrina simbang Katoliko daghay supak sa Biblia, comment dira og isa ka doktrina sa Katoliko nga supak sa Biblia. Kini Katalan nga libro kanang gitawag og Catechism of the Catholic Church. Naa diri ang doktrina sa Katoliko. Nani, no? Kini nga libro gisumarize diri tanang doktrina sa simbang Katoliko nasulat diri. Gisumarize kini. Ang title ani nga libro Catechism of the Catholic Church, no? Ayaw pagtutuoan ang gisulti sa mga Katoliko nga wala nagtuon, no? Ayaw. Diri katuo Catechism of the Catholic Church. Tanawa diri kay naa diri ang doktrina sa among simbahan, ang simbang Katoliko. Walay doktrina sa simbang Katoliko nga supak sa Biblia. Kung tanaw nimo na isupak, bunga ra na sa imong sayop nga pagsabot sa maong bersikulo. Kung imong nahunaw-unahan si Mama Mary, Birheng Maria, dili wala na mo gisimba si Birheng Maria isip Dios. Wala, no? So mao to mga kaigsunan, no? Tulo ka rason nganong simbang Katoliko ang tinuod. Una, mao kini gitukod ni Kristo. Ikaduha, natukod ni sa unang siglo sa panahon ni Kristo. Ikatulo, ang unang leader mao si Pedro. Ang unang makita nga leader mao si Pedro. Pero ang founder, ang magtutukod si Kristo. Munay mabasa sa Matthew 16:18 padung 19, John chapter 21 verses 15 to 17. Napatay mga references nga atong panggamiton. Pero murag naabot naman tag mga isa ka oras, no? Dito lang sa tama na atong discussion karon. Comment lang mo sa ganahan, sa napoy mga pangutana ako rang replyan. So God bless us all mga kaigsunan, no? Manginaon ko nga ugma sugato nato ang buntag sa pagsimba, no? Sa di pa ko mo sign off, no? Salamat sa mga nagtan-aw hantod karon nagpabilin. Si Noel Katalan, estudyante nako, shout out sa imo Noel. Amping o God bless sa imong pag-study. Continue to seek the truth church, no? Padayon lang pagpangita sa tinuod nga simbahan, no? Nakay mga pangutana, PM sa ako, comment lang diri na. Si Moses Villar, good morning bro, good afternoon bro. Si Rosel Hitalia, no? Jalumer Lumakang, Sir Henry Corompido, no? Daghan kay tag mga viewers, si Omosora, si Jumari, no? Si Badahos, no? Sa tanang mga viewers, si Unabia, Sir Joel Puhas, no?
No, salamat sa inyong pagsuporta. Si Roldan Buyan, si Jerry Buwal, no? Si Gamali, no? Si Ma'am Acosta, si Ma'am Maricel Moncada, no? Daghan kayo. Si Quarteros, kauban ako sa church sa una sa Born Again. Love mangyapon ako ang mga dili Katoliko, no? Wala mo ko'y problema. Gidawat man ako sila as true brothers, no? Tinuod gyapon ako sila nga brother, no? Diha sa Ginoo, no? Kay naman tay gitawag nga ecumenism, no? Igsuon man gyapon nato ang mga dili Katoliko kay pareha man ta mga binuhat sa Dios. Okay, si Albert ko, si Ayuma, no? Si Lucina, Lamban Juve, Esquadra, si Ma'am Gengali, si Udyas, Ma'am Udyas, Gian, no? Daghang kayo. So salamat sa inyong tanan, di na ako maisa-isa. So hantod na pod sa sunod higayon, itugot sa Ginoo, mag-discuss na pud kog mga larawan, no? Ang topic nato karon True Church, sunod nga higayon mag-discuss kog larawan. Kung itugot sa Ginoo ugma sa gabi or ugma sa hapon, mag-live ko about larawan. Sunod na pod weekends, mag-live na pod ko about kang Birheng Maria ug sa kaluwasan, no? Nya pagka Lunes to Biyernes ang akong i-live about mathematics sa modules. Okay. Daghang salamat. Good afternoon. God bless you. No, God bless. Bye-bye. Good afternoon Danica. Shout out akong igagaw. Otero, good afternoon. God bless. Signing off.